pag-usapan natin ang total parking ban sa Metro Manila. Applicable ba ito? Pwede ba, are? Pwede ba? Tingnan natin, ha? Nasa linya po natin ang chairman ng Coalition of Filipino Commuters, si Sir Ira Panganiban. Sir Ira, magandang araw po. Idol Dennis, magandang umaga. Good morning sa'yo. Mas idol kita, Sir Ira. Okay, Sir Ira, your feelings, your comments regarding sa total ban, parking ban ito sa Metro Manila. Masasabi mo, sir? Hindi ko sigurado kung sino nag-isip niyan, pero para sa akin, first of all, in theory, dapat ganun siya. Kasi wala naman na talaga espasyo yung mga kalye natin sa Pilipinas. Ang kalye natin sa Metro Manila, ang tawag dyan, pinanggalingan yan, Carabao Path. Galing yan dun sa mga daanan ng Kalabaw nung araw Hindi naman planado ang mga kalye natin Nilagyan lang natin ng semento yung dating dinadaanan ng Kalabaw nung araw. Okay, di ba? Okay. So talagang by nature makipot siya. So kung sinasabi mong total parking ban, in theory dapat wala talagang nakaparada. Dahil pag nagparada ka ng sasakyan sa magkabilang panig, wala nang dadaan sa gitna. Di ba? So in theory, yes, I agree. In theory. Pero in real life, imposible. Hindi mo pwedeng gawin Kasi right now, ang total automotive population sa Pilipinas, sa Metro Manila alone, ang total automobile population is more than 2 million. Mahigit 2 milyon ng kotse sa Metro Manila pa lang. Yun yung sa Metro Manila pa lang wala pa yung galing sa labas ng Metro Manila na pumapasok sa loob ng Metro Manila. Di ba? So imposible yun. Pero kung ang pag-uusapan natin, Idol Dennis, tungkol sa mga major thoroughfares, halimbawa EDSA, Quezon Avenue, Commonwealth, Sukat, Quezon, Rojas Boulevard, yung mga yan, yung mga lugar na yan, mga Quezon Boulevard, yung sa Maynila, agree ako dyan. Kasi yan yung mga commercial roads na dinadaanan natin palagi, na andyan lahat ng mga sasakyan, na hindi ko maintindihan kung bakit nakaparada at nakabalandra yung mga jeepney sa tagiliran, naghihintay ng pasahero yung mga bus, at saka ginagawang mga terminal na mga taxi at saka mga tricycle at kung ano-ano pa. Yes, I agree. Dapat i-ban yung parking dyan sa mga lugar na yan. Itong pagbabaan ng parking sa lahat ng kalye na pinag-iisipan nila ngayon, balikan lang natin, Sir Ira, yung tipong mabuhay lanes na ipinatutupad ng MMDA, hindi pa ganun ka-successful itong proyekto na ito? Never naman naging successful yung mabuhay lanes Wala namang gumagamit yan I mean, real talk lang tayo. Real talk lang tayo, okay. Idol Dennis. Never namang naging successful yung mabuhay lanes na yan Bulahan yan Wala namang gumagamit. Kasi ikaw ba gumagamit ka yan? Kasi ako hindi ako gumagamit yan. I'll be honest with you. Di ba? Hindi. So, wala. Number one. Number two, bulahan din lang naman na sabihin no parking dyan sa mabuhay lanes. Subukan mong dumaan. Minsan sinubukan kong dumaan. Nakaparada pa rin yung mga may-ari ng bahay sa tapat ng mga nung kalyeng yan na nakaparada rin pa rin yung mga kotse nila, di ba? Sabihin mo wag sila pumarada, magagalit sila. Sabihin nila bakit? Bahay ko to Di ba? At saka yung permit. Hindi mo mapigil yun Yung permit galing kay Kapitan. Isa pa yun. Di ba? Yung permit galing kay Kapitan. Di ba? Bigyan kita ng example. Pumunta ka ng commercial centers. Pumunta ka ng, banggitin na natin, pumunta ka ng Annapolis. Di ba? Diyan sa Green Hills. Nakita mo nakaharang. May mga tali. Yung tagiliran ng kalye, hindi ka pwedeng mag-park. Tama. Pag simundubukan mong paradahan, sabihin sa'yo, binayaran namin sa City Hall yan para i-reserva para sa amin. Tama. Paano mo ngayon ipapatupad yung no parking rule sa buong Metro Manila? Kung ginagawang negosyo nung mismong mga syudad, nung mismong City Hall, yung parking. Tama. Tama yung nararamdaman mo, Sir Ira, dahil lang isa rin sa mga nagrereklamo ngayon, yung mga negosyante. Di ba? Kasi, diba, ayaw nila. Ayaw nila kasi nagbabayad sila Binabayaran nila yon para magkaroon ng paradahan yung mga kliyente nila. Isa yan sa major issue, infrastructure issue ng Metro Manila. Nagtatayo tayo ng gusali ng walang paukulang parking space para sa mga pupunta sa gusaling yan. Yan. So kailangan ba sabihan natin, teka muna, wag niyo muna palakihin yung problema ninyo. Yung munang mabuhay lanes ang asikasuhin ninyo, parang pinalaki yung problema na mabuhay lanes yan
Yun nga sinasabi. Alam niyo, matagal ko nang pinapanukala. Yung mabuhay lanes, yan ang gawin ninyong motorcycle lane. Tanggalin nyo sa EDSA, tanggalin nyo sa mga major thoroughfares ang motorsiklo. Doon nyo sa mabuhay lane padaanin. Okay. So, kanila yun, sa inyo yun, doon kayo, gawin nyo gusto nyo gawin doon sa mabuhay lanes. Doon kayo sa loob. Ito, palutakin ko lang to, Sir Ira. Yung, kung wala kang garahe, huwag kang bumili ng kotse. Your comment. Yes! Alam mo ba na sa Australia, sa Canada, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, sa Thailand, hindi ka po pwedeng bumili ng sasakyan nang wala kang patunay na meron kang paradahan. Kasi isa yun sa dahilan kung bakit bibigyan ka ng rehistro ng kotse mo. Yung patunay na meron kang paradahan ng kotse. Dahil congested na yung mga lugar nila. Sa Singapore lang bago ka bumili ng kotse, kailangan mo pang bumili ng tinatawag nilang certificate of entitlement. Ibig sabihin nun, bibili ka muna ng karapatan bumili ng kotse bago ka bumili ng kotse. Yung isa isa pang sinasabi ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga apektuhan, ayaw nyo na mapagparkan yan. Ayusin nyo muna yung public transport nyo. may dahilan sila ron. They have a point. Kailangan ko mag-concede doon, no? They have a point. Di ba? Siyempre, kailangan kong bumili ng motorsiklo. Kailangan kong bumili ng sasakyan kahit bulok. Kailangan ko kasi wala naman akong masasakyan eh. Tama. Hindi ako makakarating sa pupuntahan ko kasi bulok yung public transport system ninyo. Di ba? Privatize ninyo. Binigay ninyo sa private sector. Anong habol ng private sector? Kita. Pag kumikita na yung private sector, wala na silang pakialam dun sa kapakanan nung pasahero. Tama. Yun nga yung pinaglalaban natin. Dapat yung pasahero ang mayroong mas malaking kapakanan. Tignan mo, ilan ang driver sa isang jeep? Isa. Ilan ang pasahero? 16. Walo. Tama. Pero yung driver, may representation sa Congress. Yung pasahero, wala. Oo nga, no? Sige. Oo nga. Parang sige, go ahead. May diferensya tayo, di ba? Tapos, pagka magkakaroon ng fuel price hike, hihingi sila ng benepisyo para sa mga driver. Ang unang-unang biktima, pasahero. Tama. Bakit? Tama. Fair hike. Bakit hindi natin subukang, hoy, operator, bawasan mo naman ng 200 yung boundary mo. Imbes na mag-price hike tayo. Tama. Kapakanan. Total, kumita ka na, nabawi mo na lahat ng ginastos mo doon sa jeep mo. 35 taon nang tumatakbo yan. Di ba? Tama. Bakit hindi natin baliktarin? Di ba? Ba't hindi natin dalhin sa ibang lugar? Bakit palaging the same solutions which bring hardship to commuters, to motorists, ang palaging solusyon na nakikita natin? Tayong mga middle income earners ang laging nalalagay sa, ano tawag doon? Yung alanganin. Tayo na lang palagi. Alanganin, tayo ang sapul. Tayo lagi ang sapul. Yung mayaman, kahit bumili ng 20 kotse yan, wala naman sa kanila yan. Di ba? Yung mahihirap, obligado namang magmotorsiklo at saka mag-jeep at saka mag-ano yan dahil talaga namang hanggang doon na lang, hindi siya minamata ko sila, pero totohanan lang, hanggang doon lang naman talagang kakayanin ng kinikita nila. Kawawa naman sila. Diba? Pero tayong middle income, yung totoong nagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa, palagi tayong kawawa, palagi tayong biktima. Pero saan sila kumukuha? Di ba? Sa atin. Para tayo lang laging sinasangkalan. Okay, Sir Ira, maraming salamat po sa inyong komento. Thank you very much po. Tawagan namin kayo ulit, lalong-lalo na when it comes to Filipino commuters. Sige po, Idol Dennis. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you very much, lead convener ng Coalition of Filipino Commuters, si Sir Ira Panganiban. Ronda Pilipinas.